Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Salamatan ka namin. Dahil sa dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, amin ang langit, Diyos amang makapangyarihan sa
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang Katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang pong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di mataro ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagpaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantipalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman.
Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daigang kamatayan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papurit, pasasalamat para sa Kanya. Mga kapatid, tayo po ay nasa huling linggo na ng Agosto bago mag-bar months. Nung Webes sa ating feeding program, may tinanong ako, sabi ko doon sa ating mga pinapakain, yung mga street dwellers, sabi ko malapit nang mag-bear month. Sabi ko, kakanta na si sumigaw, Jackie Chan. Sus Mariosep. Tayo po ay nasa huling linggo na ng Agosto. Ika-21 linggo sa karaniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan. Matatapos na. Merong ka pa bang hindi nagagawa o natatapos gawin? Sa bahay, sa trabaho, sa sarili mo.
Matatapos na. May sakit ka pa rin bang hindi gumagaling? May mga problemang bayarin na hindi pa pagkakasunduan, ang hindi natatapos o naaayos? Puno ka pa rin ba ng takot, ng lungkot, ng galit, na hindi maubos-ubos dito? Pero mga kapatid, basta sa isang tunay at tapat na deboto at Kristiyano, gawin mo lang lahat ng tama at mabuting magagawa at makakaya mo. Tandaan, panghawakan mo ito. Si Lord pa rin ang bahala sa iyo. Sagot ka ni Lord. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Palakpak ng pasasalamat para sa Kanya. Alam nyo, ganyan yung mga tao, no? Sasabihin sa atin, sagot kita. Ako bahala sa iyo. Pag sinabing sagot kita, akong tutulong sa iyo, ako magpapasok sa iyo, ako manglilibre sa iyo. Hanggang doon lang, sasagot kita. Pero pagdating sa aktual, kanya-kanya na. Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralan nating mabuti ang ginawang pagpili at paghirang ng Diyos ng mga hari sa ating lumang tipan in the Old Testament, ang pagpili ng Diyos ng mga hari at mga leaders ay bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan ng tao. Sa ating unang pagbasa ngayon, naitalaga si Haring Eliakim, anak ni Hilkiah. Itinalaga siyang hari para turuan at gabayan ang mga tao. Uulitin ko, pinili siyang hari para gabayan at tulungan ang mga tao. Ganon din tayo. Pag ikaw ang napipili, pag ikaw ang nahihirang, hindi dahil mas angat ka lang sa iba, kundi dahil may gagawin ka. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanyang mga pinili ng kakayahan, ng karunungan, at ng kabutihan para mamuno, para mamahala. Hindi kayo, hindi tayong mga pinili ng Diyos ang laging masusunod at pakikinggan lang ng mga tao. Ang Diyos pa rin. Pero ganun pa man, kung babalikan natin ang paliwanag sa unang pagbasa, kahit na ang Diyos pa rin ang dapat masunod at pakinggan ng tao, hindi naman binaliwala ng Diyos ang kanyang mga pinili. Hindi pumili ang Diyos ng tao para gawing, kung tawagin natin, puppet. Pumili ka nga ng magli-leader. Pumili ka nga ng masusunod. Pumili ka na ng magbibigay ng gagawin. Pero ikaw pa rin ang nasusunod. Ang Diyos, iginalang niya ang kalayaan ng tao. Iginalang niya ang kakayahan ng tao. Kaya, huwag mong laging sinisisi sa ibang tao ang mga pagkakamaling nagagawa mo. Huwag kang laging naghahanap ng ituturo, kaya ka naghihirap at nagkakaganyan ngayon. Lalo na kung matanda ka na. Marunong kang mag-isip. Binagyan ka ng Diyos ng karunungan. Kaya nga sana mga kapatid, ganito rin ang ipakita, ang ibigay natin ngayon sa panahon nating ito. Bigyan natin ang mga taong napagkatiwalaan, na bigyan ngayon ng pagkakataong mamuno sa atin, sa mga nakatatanda sa atin, sa mga leader natin. Bigyan natin sila ng tiwala at pagkakataon. Pero, makinig tayo. Kapag tayo ang binigyan ng kakayahan na pagkatiwalaang mamuno, huwag mong kalilimutan, matanda pa rin sila. Kahit na ikaw ang mas mataas at malakas sa kanya ngayon,
Kahit na ikaw ang gumagastos at kumikilos ngayon, huwag nating kalilimutan, tatanda ka rin. Mapapalitan ka rin. Matatapos ka pa rin. At huwag kang nagmamadali. Huwag kang mang-agaw ng moment ng ibang tao. Para kapag ikaw at sayo na, hindi ka mag-iisa. Dahil natuto kang magbigay ng para sa kanila. Alam niyo, kapag feeding program natin dito sa Quiapo, pag Huwebes ng umaga, hindi naman ho kasya. Nung nakaraan, 360 plus na, hindi ho nagkakasya talaga. Kaya nga, hindi lahat makakapasok, pero lahat makakakain. Alam ho yan ang mga pinapakain natin pag Huwebes ng umaga. Kaya ilan sa kanila, hindi naman tuwing Huwebes nakakapasok, pero lahat sila nabibigyan natin ng pagkain na galing din sa tulong ninyo. At hindi sila nagagalit. Bakit? Sapagkat alam nila, siguro hindi ngayong Huwebes. Pero darating ang susunod na Huwebes na pwedeng ako, kami naman ang makakapasok. Sana matuto ka ring maging payapa, kontento at maligaya kapag iba naman ang nauuna, ang nakakaangat. Kaya ang ganda po ng ating ebanghelyo, katulad ni Pedro, nung nasagot niya ang tanong ni Kristo, sino ako? Sabi ng ibang tao. Si Pedro ay nakasagot, hindi galing sa kanyang sariling kaalaman, hindi rin turo ng ibang tao sa kanya. Ano ang sabi ni Kristo? Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, nakasagot ka dahil naniwala ka, hinintay at hinayaan mong ipakilala ka ng Diyos sa tamang panahon. Bilang leader ng mga alagad, kahit may mga pagkakataong si Pedro na pagsabihan ni Kristo, nagkamali rin si Pedro, pero ang mahalaga kay Pedro, hindi siya nagpasira, hindi siya nagpadala, at nanatili siya sa piling ng Diyos. Mga kapatid, sa mga pagkakataong pinanghihinaan ka na ng loob, na pagsabihan sila, na pasunurin sila, naturuan sila, tumawag ka sa Diyos. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng karunungan, ng kalakasang kailangan mo. Kaya nga mga kapatid, hindi lang katalinuhan at katapangan ang kailangan ng isang nakatatanda sa pamilya, ng isang leader ng opisina, ng isang leader ng grupo, ng isang leader ng bayan at simbahan, kundi tiwala. Tiwala hindi lang sa kaya mong sabihin at ipakita, kundi tiwala lagi sa paraan at panahon ng Diyos para ipaalala na pagkatapos mong gamitin ang mabuti at tama mong nalalaman, siya pa rin ang hahatol sa kalalabasan. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, hindi man tayo lahat mailagay sa pwesto at matawag sa isang titulo. Lahat naman tayo may angking karunungan at kabutihan para kilalanin at parangalan ng ibang tao. Tandaan natin, tanda mo ito. Anumang ipagkatiwala sa iyong pananagutan, samahan mo ng maraming dasal at mabuting asal. At muli, pag mahirap, pag malabo, at masakit pa ang ginaganti sa iyong tapat at maayos na paglilingkod, tandaan, tiwala lang
sagot ka pa rin ng Diyos. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, inihabili ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Dumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan. Ang ating pong itutugon, Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono na humalili kay Pedro at sa mga apostol sa sambayan ng Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan, si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihang dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katekista at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawalan ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan at mga may sakit sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Gayon din sa kalinga mula sa mga mabubuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa nang walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating mga pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Ipagdasal din natin ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni San Pedro at ng kanyang mga kahilili. Igawad mo po ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa iisang pananampalatayang itinuro't iniwan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Maniwala at magtiwala na araw-araw may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng tapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bukha, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay.
Announcement, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang nakasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahe ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan o ang daan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo po sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo, araw-araw at hindi matatapos sa pasasalamat, hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Kayo pong mga nandito at nasa online, salamat sa mga ibinigay po ninyo. Yung pong pinansyal na tulong sa ating Parish Finance Office lamang ibibigay. Yan po ang ginagamit din natin sa pangtulong sa mga may sakit, mga mag-aaral, mga namatayan, at iba pang tawag ng pinansyal na pangangailangan. Yung pong in-kind donations na patuloy niyong binibigay doon po sa ating Benedict Building. Nandun po ang ating Social Service at Relief Office. Bigas, delata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig. Kahit wala pong kalamidad, yan po ay ating ibinibigay sa mga kapatid, komunidad at simbahang nangangailangan. Hindi man kayo nakakasama, bahagi kayo ng paglilingkod na yan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.